Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Before natin pag-usapan yung tungkol sa pinapayagan ng Meta or Facebook sa pagpapost ng mga videos na sa palagay ko po sa opinion ko lang po na indecent, no? Lalo kung in-expose yung mga body parts, yung mga sensitive body parts and even genitals, no? O lalo na yung mga video recordings na napaka-violente. Okay? Hindi naman pwede sabihin ng taga-Meta wala na kaming kinalaman diyan. Hindi namin ma-restrict or ma-regulate. Hindi po pwede kasi unang-una Meta or Facebook is a social medium. Therefore, together with the social medium, comes the social responsibility. So it is the social responsibility or obligasyon yan ng Meta to make sure na mga videos na napaka-indecent or napaka-violente hindi po talaga ma-appear sa kanilang medium. And if ever ma-appear po, dapat po may warning, no? Na katulad ng huwag tularan. Because, syempre, nowadays, children as young as 5 or 6 or 7 years old, may mga cellphone sila. Kung wala, naghihirap po sila sa kanilang mga magulang. At pag ma-open nila yung Meta, makikita nila, mapanood po nila itong mga video recordings. Sa mind nila, no? Sa mata nila, para bang normal. Or yung tinatawag natin na, yan dyan mahilig ang Meta community standard. Ano ba talaga Meta ang community standard po ninyo? Okay, kung pinapalusot po ninyo ang itong mga videos na napaka-indecent or napaka-violent, ibig sabihin, pumapasa ito sa community standard, di ba? That will create a wrong impression or misperception na standard pala ang magiging indecent na pinapakita yung boobs or yung itlog ng lalaki, or standard pala na magiging violente. Mukhang Meta, mukhang hindi po tama yan. Sinasabi ko lang po ito because in my case, palagi ninyo ako nire-restrict sa pag-share ng mga health videos sa iba't ibang grupo. At ma-appear po sa aking screen na nagba-violate po ako ng community standard. Ano bang binabiolate ko? It is my social responsibility as a doctor to share health videos. That is the standard. That is the community standard. Baka may ibang standard po kayo Meta. Pero huwag naman yung sabihin na yung Meta standard, yun ang community standard. Katulad ng pinapalusot ninyo mga videos na napaka-indecent or napaka-violente, or katulad sa nire-restrict po ninyo yung mga health videos ko na talagang it is in line, no? With community standard. So meron pa kayong sinabi pag nire-restrict po ninyo ako, meron pa kayong sinabi may binanggit kayo the word harm. Kung nag-harm po ako ng mga ibang grupo, well, it's up for them to block me from posting in their groups. May sariling anong tawag dito? They have the power to block, no? Malinaw po yan. Bakit kailangan kayo ang mag-block sa akin o mag-restrict sa akin at lahat ng grupo nire-restrict po ninyo? Ibig mong sabihin, lahat ba ng grupo nagrereklamo kontra sa akin?
As a matter of fact, at magpapasalamat rin po tayo sa Meta kahit nirestrict po tayo na wala silang sapat na dahilan na hindi po totoo na pag-share ko ng health videos ko, ito po'y in violation of community standard. Magpapasalamat rin po ako sa Meta for allowing me to post and share. Pero itong pagre-restrict po ninyo sa akin, mukhang hindi po ako sang-ayon. No? In fact, pag magpo-post po ako sa umaga, okay, ng mga groups, sa mga groups, isi-share ko rather sa mga groups, I would say that Meta allowed me to share to almost 100 groups. 100 groups. Okay? Yung iba, hindi pag nag-approve sa aking pag-share. No? At the end of the day, yung 100 groups ay magiging 150 groups. Ibig sabihin, may nagdagdag ng 50 groups na nag-approve sa aking pag-share. So, paano sabihin ng mga taga-Meta na nagbabiolate ako ng community standard na ina-approve po ng mga iba't ibang grupo? Kung baliktad ang nangyari, nagpo-post ako at nakalusot po yung pag-share ko sa about 100 groups, pero at the end of the day, ay nagiging 80, 70, 60, medyo may problema siguro sa aking post na sinishare, kaya, or sa aking videos na sinishare, kaya disapprove or dinelete ng mga grupo, kaya nabawasan yung pag-share ko sa mga grupo. Hindi naman po, nadagdagan pa nga. Okay? So, anyway, balik po tayo sa ating usapan na tungkol sa pinapalusot ng taga-Meta yung mga violent or mga indecent na videos. Take this for example. Meron na video na screenshot ko lang po ito na pinapakita ang boobs ng babae and medyo malaki daw at nahuhulog. At ito po ay nasi-share 227 times, no? Nakikita po ba ninyo ito? Ayan. Yun po ang boobs ng babae. Ayan. So anyway, meron naman silang purpose yung nagpo-post ito for humor purposes. Pero I think mukhang hindi po tama, okay, to share some humorous videos at the expense of shaming the body of a female, no? Okay, so mukhang hindi po tama na pinapalusot po ito ng taga-Meta. Okay? At saka meron po isang post dito na pinapakita, I think, gay ata ito, no? At nakita po yung kaniyang itlog. Ayan. Ayan. So this is kind of indecent, no? At sad to say, there were 928 views. Dapat ni-restrict po sana ito ng taga-Meta. Ito naman, medyo violente. Ang pamagat po ng video, no to basketball, X. Yes to rumble, check. Pinapalusot po ito ng taga-Meta, no? Biro ninyo, na-share po ito ng 498 times. Ito. Although baligtad lang po sa screen siguro ninyo. No to basketball, yes to rumble. Kaya, it would be no wonder why karamihan or madalas po tayong makita na nag-aaway po itong mga players sa basketball court. Okay? This is really very disgusting. No? This is creating a wrong impression that this is in consonance with community standards ng Meta na pwede pala or hindi pala pwede, dapat pala mag-rumble, huwag pala mag-basketball. Kaya ang pamagat mo no to basketball, yes to rumble. Ano ba yan, Meta? Please naman. Dapat sana, if you don't want to restrict this kind of violent videos, dapat po, nakalagay po sa itaas ng video, huwag tularan. Ayun. At eto po mga videos yan, nag-aaway po sa kalye, yung tinatawag po natin na road rage. At meron man dito, yung kanina, 8,700 shares. At ito, 401 shares. Ito, another road rage. Dapat sana, maglagay po kayo ng
huwag tularan. Otherwise, this can be passed on as, community standard pala ito, kaya pinalusot ng taga-Meta itong pag-share ng mga violent videos. At meron po dito, no? Meron to, headshot. Pinalo yung ulo ng isang tao, ginamit niya isang kahoy, no? Ayun. At tuloy-tuloy, napalo ka, natumba. Okay? At the end of the video, ito po'y nakakalungkot, nakakainis. Okay? At the end of the video, may tumawa pa na napalo sa ulo. Ano ba yan, Meta? Pakakalaan ng mga younger generations sa pwede pa na pumalo sa ulo at ito po'y nakakatawa at ito po'y meron po 570 shares. At ito po'y talagang para sa akin, very disgusting. Okay? Binidyo ang isang tao na para bang may kaaway siya. At alam po ninyo, meron siya mga 4 na medyo sabihin natin maybe adult or older children or teenagers na nasa likod niya. At meron po isang bata, no? Ito pong ayan. At nakita ko din may isang bata diyan na humahawak ng hanger kasama sa pag-aaway. Ano ba yung Meta? Pwede po ba ito sa community standard ninyo? Mukhang maling-mali po. Kaya po, this will create a wrong impression na sa mga bata na nanonood sa ganitong video na pwede pala ganyan, makikipag-away, mahawak pa ng hanger. Ano ba yung Meta? Okay? So I think mukhang this is very alarming for future generations. Dapat po kasi ang Meta should create a department and hire even thousands of people to monitor itong mga ganitong videos and right away restrict or disapprove the posting of this kind of videos. Okay? Kaya po yung mayaman po yung Facebook kasi tanggap ng pera galing sa boosting. Yung biniboost po kasi yung mga maling videos. Maraming salamat po.